Narito po tayo sa face-to-face dito pa rin po sa CIDA. Narito po si Ate Jo ang nagrereklamo. Samantala, tawagin po natin ang kanyang inirereklamo, si Nanay Marites. Magandang gabi sa inyo. Unang-una, salamat sa inyong tiwala. Umpisahan ko dun sa Ate Jocelyn, narinig ka namin, naintindihan namin. Pero kung maririnig mo sana explanation muna ni Ate Marites. Sa basura ko, oo, nagwalis ako. Ngayon, kung may pasok ako, hindi ko nadaspan. Tamang-tama nung umulan, sa kanya nga talaga babagsak dahil mababa. Pero isang beses lang po yun. Isang beses lang po yun. Sila sa baba, kami ano ba yun? sa paa. Open canal yun o... Open canal po yun. Ngayon, pag umulan, lahat ng tubig, lahat ng basura, sa kanila babagsak talaga. Kasi at least, Jocelyn, yung pagkarinig ko sa kanya, yung pagkarinig ko, natandaan niya yung pagkakataon na nagtapon siya at napunta sa inyo. At parang nare-regret nga niya kasi umulan. Aminado si Marites na meron kayong mga alitan. Iba lang ang inyong versions kung saan pinagmulan. Siya naman, Ate Marites, paulit-ulit naman siya. Parang hinahanap lang niya peace. Peace of heart and mind, di ba? Kahit po may trabaho ka ng araw-araw, kapag pag-uwi mo may kaaway ka, ang hirap po tanggapin talaga. Kasi kapitbahay mo lang eh. Eh gusto ko lang maging maayos kami. Wala nang problema sa akin. Define po natin yon. Ano yung maayos? Yung wala nang halitan, wala nang parinigan, ganun lang po. Pwede ba yon, Jocelyn? Kasi babalikan nyo pa isa't isa. Yung punto niya. Di talaga kayo magkakabati. Either you won't believe each other's version or nasaktan ka. So sometimes, you have to forget to forgive. Sometimes you don't forget para hindi ulitin, di ba? Pero yun ngayon po, hindi na rin naman mapupunta sa amin yung dumi nila kasi ang ginawa ng asawa ko, naghukay na ng malaking kanal, pinadaan na sa iba. Wala na sa harap namin. Pero Ate Jo, baka sa susunod na linggo, ikaw naman ang ireklamo ng mga kapitbahay. Part 2 lang kami ng problemang to dahil inikot nyo pala yung kanal doon. Saan ngayon pumupunta yung basura? Doon, yung kanal po, doon nasa gilid, Walang bahay na wala naman kung... Pwede tayong mag-project sa inyo ng zero waste. Pinag-uusapan nga namin ni Ate yung ibang project ngayon na kukunin lahat ng basura, pagkakakitaan pa, tapos nagagawa pang bricks. Yung tirano. Pwede tayong mag-project sa inyo. Kuya Alan, may isa lang ako. Ayoko balikan yung nakaraan, pero magaan kasi sa akin dahil binalikan niyo po yung kwento kung kailan kinausap mo yung mga magulang ni Ate Jo at sinabi mo nga, hindi mo naman alam na ayaw pala doon sa mapapangasawa. Nagalit po doon si Ate Jo. Opo. Pero yun, Nay, ay isang bagay na parang ang gaan-gaan mong nasasabi. Pinagsisihan niyo po yun. Opo. Oo. Kasi yun ang importante. Yung panganay ko po, nagalit sa akin nun. Kasi kabilin-bilinan sa akin nun, kahit anong mangyari, wag mong sabihin na nagkikita sila. Nakita ko mismo, tapos naburido yung utak ko dahil wala nga yung anak ko. Yung sa akin naman, wala lang. Kasi hindi ko naman alam na sasaktan siya ng nanay niya, palayasin siya ng kapatid niya, hindi ko alam yun. Wala akong intensyon na masaktan siya. Unintended consequences. Oo. Alam mo yung ginawa mo, pero hindi mo na-expect, ganun magiging result. Opo. Na ganun magiging reaksyon ng kanyang Mga magulang. kapatid at magulang. Pero parating sinasabi rin ni Ate Jo, gusto ko lang malaman niyo po na ayaw din niya magreklamo kasi kaibigan niya yung iyong anak. Opo. Dahil kaibigan ho kayo ng kanyang nanay. So, halos pareho. At matindi ho ang respeto niya sa Sobra. inyo. Actually, hindi naman siya masasaktan kung siya'y nasichismis, kung hindi kayo malapit. Di ba? But you care about them. So obviously, yung pagdaan niya, yung naapektuhan siya, because nga, ang tingin niya sa inyo, kayo ang community. Pero ina-out nyo siya. So dapat naman nakakalabas ka doon na na-enjoy mo naman yung mga kapitbahay mo. So ikaw naman, anong hihingin mo sa kanya? Gusto ko rin naman magkaayos kami. May pagkukulang siya, pero marami nga sila doon. Pwede tayong mag-project talaga dyan. Tapos pwede din talaga patignan natin yung kanal nyo. Wala na po yung kanal po. Inayos na ng asawa ko kasi. Hindi, pero yung kanal mo, nyo,
hindi na dumadaan sa harap mo. Pero siya, pinagdadaanan pa rin siya nung galing sa itaas nyo, ano? Tsaka pag na-inform pa rin doon yun, may tinatagusan ba yun? Meron po. May tinatagusan naman po. Yung way po, di ba po kasi sa pintong-pinto namin po ang bagsak nung kanal nila eh. Kaya paglabas mo ng pinto, pagbukas mo eh, andyan na yung mga ano eh. Ginawa ng asawa ko sa galit, naghukay doon sa gilid, sa kabila. Doon na pinadaan kaya pag ano na yung ano nila. Pero kung maipon doon, Bagsak Ay, wala pa rin naman dun po. sa harap. Bagsakan na yung dire-diretso Bagsakan na. na po. Oh, pero happy naman ako na tingin ko yung personal na dahilan kung ba't kayo lumala ng ganito, hindi yung origin, kasi yung origin nyo medyo malalim yung tampuhan nyo. Pero yung naging parang nagpo-provoke ba, yung basurang ganon. So, for purposes lang naman na yung topic natin, on point pa rin tayo sa mga teaser natin na tungkol sa mga responsibilidad natin sa basura natin, ano. Obligasyon talaga ng community yan. Nag-uumpisa yan sa sarili nating bahay, tapos yung buong community. So, nagawan man ng panandali ang paraan, may pupuntahan at may pupuntahan ho yun eh. Eh, hindi ho tama ang pamamaraan kung paano na-disposition, di ba? Ma-solve man natin itong sitwasyon nyo na maging okay na kayo, pero leksyon din yan sa lahat na huwag nyo nang pahabain yung ganong klaseng problema. Not only na apektuhan kayo, pero sa hindi nyo nga sinasadya, sabi nyo walang mali siya, nagwalis kayo, talagang pupunta sa nasa babayan eh. And this is going to be the future problems of the world is yung ganyan, kasi yung mga landslide, yung shortage ng tubig, lahat ng nasa baba, yan ang mamumroblema. maaaring makadulot na sakit yun eh. Yun Nandun nga yun. po, kaya sa araw-araw ka magwalis, edi gumawa ka na ng paraan. Oh, pero ang hindi sinasabi na ho niya, kanal pa rin yun. So, kailangan pa rin matuto yung mga tao doon sa taas. Oo. Na ang sa kanal, yung tubig lang, drainage. Hindi pwede doon ang septic tank at hindi rin pwede doon yung solid waste. Yun nga po. Diba? Kaya nga ho kailangan merong reorientation or retraining dahil hindi naman tayo, ito lang bahay ko, ito lang hindi. We are one community. Pero yun nga sabi ni ate kanina, willing kami mag-project. But we need at least 2 people who care. It can change the community talaga. It has to begin somewhere. Pero ang gusto muna namin sa pagkakataon na to, magsimula sa inyong dalawa. Basta tignan natin, basta mag-umpisa tayo na kayo magkaayos. Ang tingin ko ho sa inyo, ang isang connection yung malaki is yung best friend mo na anak nyo, na malayo na siya. So, para na rin kayo ho ang nanay niya at parang nanay niyo na rin to, hindi ho ba? And normal naman sa kahit anong relasyon nyo, konting tampuhan. Pero siguro, maiksi lang ang buhay. Wala naman siyang anak na malapit sa kanya. Kung may problema siya, sana nasasabihan kanya. Kung may magandang nangyari sa buhay niya, wala naman yung anak niya na para yumakap sa kanya. Di, kayo na lang yan, di ba? Tsaka pag emergency, wala ka naman tatakbuhan kung hindi makakapit bahay mo rin. So, baka naman pwedeng magkabati-bati na tayo. Ako, Jocelyn, may pakiusap. Ikaw naman nagsabi kanina na matanda siya sa'yo. So, ikaw na magsabi ng isang maganda sa kanya para magsimula kayong magkaayos. Ate Tess, sorry. Pasensya. Ang sarap ng pakiramdam, di ba? Parang pagkatagal-tagal ng panahon na nagpapakiramdaman, tuwing may sinasabi ang isa, parang isang pinariringgan. Ang sarap ng buhay na ganyan, na sigurado na today, umpisa ng bagong pagiging magkaibigan. Payag ba kayo? 4 na linggo, sponsor naming 3, magde-date kayo. Tapos papadala niyo sa amin yung picture, ha? Tama yan. Alam nyo, dahil sa kanal, kayo'y hindi nagkaunawaan. Dahil sa kanal, kayo'y naging magkaibigan. Maraming salamat. Sanla tira naman ang ating pag-uusapan sa Payong Kapatid. Hindi ko alam kung scheme. Alamin ho natin dahil merong tayong isang kaibigan, si Jansen, na nandito ngayon sa CIUDA dahil gusto niyang humingi ng payong kapatid kung paano nila mabibigyan ng solusyon
itong malaking problema nila sa pagbabalik po ng... Para tuluyang magkaayos sina Jocelyn at Marites, binigyan sila ng programa ng budget para sa kanilang bonding moments. Ang unang linggo ay sinimulan nila sa isang pedicure session na sinundan naman ng pamamasyal sa mall. Nakatanggap din sila ng groceries para sa kanilang pamilya. Sa mga susunod na linggo, isa sa katuparan naman ang pangako ng programa na hindi lang relasyon ni na Jocelyn at Marites ang aayusin, kundi pati na rin ang kaayusan ng kanilang komunidad. May problemang legal ka ba? Gusto po namin kasing sana maibalik sa amin yung kustodiya ng bata. Kung paano ko po kukunin sa kapatid ko po yung mana po namin. Kailangan niya ng pera, handa siyang sirain ang buhay ng iba, aalisan niya ng asawa. Kung papakulong ko po kasi siya, mawawalan po ng sustento yung mga anak ko. Magkomento o mag-message lang sa aming social media pages. We will assign you a lawyer if you want para nga mag-guide ka. You have a strong claim. Sa batas, wala tayong kawalan. Handang ipagtanggol ang inyong karapatan. Ipaglalaban natin ang totoo at yung patas. Sagot ka ng Cayetano in Action with Boy Abunda.